Ito yung BIR forms na ginagamit ng mga VAT-registered taxpayers to file and pay their value-added tax here in the Philippines. We have the monthly value-added tax return, BIR form number 2550M, and the new and revised BIR form 2550Q for the quarterly value-added tax. Kaya nga lang ang problema, hindi naman lahat ng taxpayers aware sa mga tax updates patungkol sa VAT tax compliance natin. So nagkakaroon tayo ng violations and the corresponding penalties. So pag-aaralan po natin yung 3 mistakes sa value-added tax compliance in the Philippines through the Bureau of Internal Revenue. Okay? Yan, bumili tayo ng pizza take-out. So while waiting for our pizza, pag-usapan natin yung mistake number 1 ng VAT tax compliance ng mga VAT-registered taxpayers. So number 1 dyan is the 5% VAT withholding. So kung nagbebenta kayo ng goods nyo o services nyo to any government agency, local man or national, including barangay, so that government agency is required to withhold 5% VAT withholding. Pero kung non-VAT naman kayo, non-VAT yung taxpayer, so 3% ang wini-withhold ng government agency. However, take note na yung 5% VAT withholding or the 3% na percentage tax withholding ay in addition lang dun sa income tax withholding na 1% kapag goods ang binenta nyo, tapos 2% naman kapag service. Okay? So pag-usapan mo natin yung 5% na VAT withholding na mistake ng taxpayer. So beginning kasi January 1, 2021, nagbago na yung VAT withholding system natin. So dati siyang final VAT withholding, but beginning January 1, 2021, because of our train law, naging creditable VAT withholding na siya. So ano yung difference ng dalawa? So yung isa, yung old na under our VAT withholding system, final. So the government agency will issue the taxpayer, kayo na nagbenta ng goods or services sa government agency, ng BIR form number 2306. Katunayan ng VAT withholding ng government agency na pwede nyo gamitin as pambawas ng VAT payable nyo. Okay? Pero ngayon, in January 1, 2021 beginning, creditable na siya. Ang i-issue ng government agency dapat sa inyo ay BIR form number 2307. Kasi nga creditable na siya. Okay? So, pambawas din naman yun ng VAT na babayaran natin. Pero kasi under the old system natin ng VAT withholding, meron tayong tinatawag na standard input tax na 7%. Okay, standard input tax na 7% because yung 5% ka na final, kasi yun yung babayaran ng taxpayer. Kaya nga final VAT withholding. Okay? So the remaining 7% out of 12% ay considered na siya as standard input tax. So nagkakaroon ng problema ngayon, nagkakaroon ng komplikado na computation. Kasi yung standard input tax na compute mo versus doon sa input tax attributable to government sales ay hindi siya parehas. Nagkakaroon ng discrepancy. So kino-close yun ngayon under RR 16/2005 na binaba ng BIR. Dapat daw yun i-close sa cost or expense. But ngayon, nabuti nilang pinasimple na siya ng ating Kongreso through our train law. 1017. Ito yung order. Okay. Thank you So ito yung pizza natin dumating. Okay. So dapat po ang i-issue ngayon sa taxpayer ay BIR form number 2307 na. Hindi po 2306. Okay? Kasi ang consequence niya, kung 2306 pa rin na ginagamit nyo na mistake ng government agency sa inyo, tayong taxpayer ang may shoulder nun. Kapag na-audit tayo ng BIR, i-disallow ng BIR yung ating VAT credit na claim under na 2306 kasi nga mali yung ating BIR form. So pakigamit po yung bagong BIR form 2307. However, kung mali ngayon na issue sa inyo ng government agency, kindly inform them to replace that 2306 ng bagong BIR form na 2307 para tama yung BIR form natin na Certificate of Withholding in claiming the VAT credit sa ating VAT tax returns. Otherwise, kung patuloy nyo pa rin ginagamit yung 2306, madidisallow po na yan ng Bureau of Internal Revenue beginning January 1, 2021. Maaari po madisallow yan ng BIR upon tax audit kasi mali yung Certificate of Tax Withholding na ginamit ninyo. Under po yan ang BIR Revenue Memorandum Circular 36 Series of 2021. Nagbaba na po yung BIR ng formal memorandum para dyan sa paggamit ng bagong Certificate of Tax Withholding. Dapat po ay 2307 na, hindi po siya 2306 starting
January 1, 2021. Okay? So, baliktad. Mistake number 2, yung VAT input tax on capital goods. Yung capital goods, yun yung depreciable assets for income tax purposes na may estimated useful life na more than 1 year. The old tax rules natin for the recognition of the VAT input tax on capital goods is to spread, di ba? Spread or to amortize yung kanyang VAT input tax kapag ang accumulated acquisition cost exceeds 1 million pesos in particular month. Okay, spread mo yon. Pero pag di naman nag-exceed, pwede mo siya i-recognize fully or outright. But effective January 1, 2022, because of our train law and as clarified by the BIR through the issuance of the RMC 21/2022, meron na po tayong new recognition of the VAT input tax on capital goods. Yun yung i-recognize mo na o i-claim mo na lahat ng VAT input tax dun sa binili mong capital goods. Okay? Hindi mo na siya i-spread. Hindi mo na siya i-amortize. Beginning January 1, 2022 na purchases or importation ng ating capital goods. As clarified nga yan by the BIR issuance of Revenue Memorandum Circular number 21 series of 2022. So ano mangyayari ngayon kapag hindi mo siya ni-recognize lahat, hindi mo siya, ang ginawa mo, in-amortize mo pa rin kasi hindi ka updated, o in-spread mo pa rin siya kasi hindi ka nga updated, hindi mo alam. Pwede pong i-disallow ng Bureau of Internal Revenue yung claim nyong VAT input tax based on the spread amortization. Okay? Pag na-audit kayo ng Bureau of Internal Revenue, kapag in-spread nyo yung VAT input tax nyo or in-amortize nyo for the acquisition or importations of the capital goods beginning January 1, 2022, i-disallow po yan ng BIR. Kapag dinis-allow po ng BIR yan, kapag na-audit mo kayo, malamang lalaki yung VAT na babayaran nyo. So wala kasing legal basis yung spreading na or amortization of the VAT input tax based doon sa acquisitions or importations ng ating capital goods. So lahat siya, i-recognize mo na siya fully or outright doon sa ating quarter, kung kailan nating quarter siya na nabili. Okay? So, beginning January 1, 2022 yan ha. Paano naman sir yung mga VAT input tax dun sa capital goods na nabili namin o na-import namin prior to effectivity of January 1, 2022. So, sabi ng BIR dun sa RMC 21/2022, i-amortize nyo pa rin siya or i-spread nyo pa rin siya based on original schedule. Okay? Based on original schedule. Tuloy-tuloy pa rin yung spreading nun or amortization ng VAT input tax on capital goods that were purchased or acquired or imported prior to January 1, 2022. Okay? So effective lang po yung ating yung wala ng amortization o yung pag-recognize fully or outright ng ating VAT input tax on capital goods kung nabili natin siya effective January 1, 2022 and onwards because of our train do yan. Okay? Maliwanag po ba? So mistake nyo dyan, ini-spread nyo pa rin siya even if nabili nyo yung capital goods natin, yung ating VAT input tax, ini-spread nyo pa rin kahit na nabili natin siya, nabili or na-import effective January 1, 2022 and onwards. Okay? Madi-disallow po yan ng Bureau of Internal Revenue kapag nire-recognize nyo pa rin siya through spreading. Okay? Naliwanag po ba? Mistake number 3, yung VAT declarations natin. So yung maalala nyo, ang VAT declarations natin ay dalawang tax returns ang ginagamit dati. Yung BIR form number 2550M, yung monthly VAT declarations at yung quarterly VAT declarations na using the BIR form number 2550Q. However, under our train law again, beginning January 1, 2023, at ang ating VAT returns ay isa na lang. Using the quarterly VAT returns, yung 2550Q. Wala na po tayong monthly VAT declarations starting January 1, 2023 because of our train law. So in that case, nagbaba yung Bureau of Internal Revenue ng RMC 5/2023 to remind the taxpayers na wala na tayong monthly VAT declarations
quarterly bat na lahat using the BIR form number 2550Q. Pero binawi yun ng BIR. Nagbaba yung BIR ng RMC 52 2023 na ang sinasabi ng BIR na yung mga taxpayers ay pwede pa rin mag-file ng 2550M optional basis. So ibig sabihin nun, nasa taxpayers na ang desisyon kung magpa-file pa rin sila ng BIR form number 2550M or hindi. That is optional on the part of the taxpayers as clearly stated by the BIR using the RMC 52 2023. However, this is the mistake of the taxpayer who will opt to use the BIR form number 2550M in the filing and payment of their monthly VAT declarations. So, ang magiging mistake nyo dyan, pag in-opt nyo yan ay, although sabi ng BIR, wala tayong penalties kapag nag-opt tayo ng monthly VAT declarations because optional nga lang yun. However, under po ng Revenue Regulation number 5 2014, if I'm not mistaken, meron pong 10 years na detention period sa pagkikip ng ating mga documents related to the BIR tax compliance, and that includes the BIR tax return. So kung magpa-file ka ng 2550M, that is two tax returns, two 2550M in one particular quarter. So in one year there are 4 quarters. So there are 4 quarters. So 2 times 4, that's 8 in one particular year. So you will keep those 8 BIR forms number 2550M para mapatunayan mo sa BIR na nag-file ka nga ng 2550M at ito yung binayaran mo sa 2550M. Tama? So kung nawala mo yon, na misplace mo, anong gagamitin mong proof of payment of your 2550M, proof of filing of 2550M? Okay? So ang ini-invoke ng iba as their defense in the opting of the 2550M is for their cash flow purposes, para mabayaran na kaagad yung tax nila on a monthly basis. Kasi kung hintayin pa yung quarter, baka wala na raw silang pera. Okay? Pero ang suggestion ko naman dyan, pwede kayo mag-set aside ng bank account to specifically for the payment of your taxes, including the local government unit natin, para meron pa rin kayong pera. Okay? So it's up to you kung ipa-file and pay nyo yung VAT declarations nyo, opting to use the BIR form number 2550M pa rin beginning January 2023 kahit wala naman na, kahit 2550Q na lang. So we strongly suggest nga na 2550Q na lang, wag na yung 2550M, para hindi na tayo mahirapan pa sa pagkikip ng ating records, para hindi na madagdagan pa yung ating mga alalanin, yung ating mga tax returns na dapat itago ng 10 taon in compliance with the retention period ng Bureau of Internal Revenue natin. Okay? So kahit naman kasi mag-opt ka o hindi, wala ka namang violation doon eh. Kaya lang pag nag-opt ka nga, ang magiging mistake mo dyan, pwede mo ma-misplace or mawala yung tax return mo using the BIR form number 2550M na binayaran mo. So you have to keep pa, mag-add ka pa ng mga resources, manpower to keep those tax returns na in-opt mo. So ba't ka pa mag-opt kung hindi naman siya required? Tama? So anong gagawin natin doon sa 2550M na yon? Ang gagawin po ninyo ay yan, ito yung 2550M. Ito yung 2550M natin. Yan. At ito yung 2550Q. Yan. So ang gagawin po natin ganito. Yan. Yung 2550M natin, suggestion po namin, wag na po kayo mag-opt. Okay? Kasi hindi naman nga siya required eh. As sabihin pa ng BIR na pwede kayo mag-optional. Wag na. Wala naman kayo mapapala doon. Hindi naman mababawasan yung tax na babayaran nyo pag nag-optional kayo. Tama? So ito lang ipapile natin yung 2550Q, yung required natin. Para isang tax return na lang yung ating VAT returns tax compliance. So anong gagawin natin sa 2550M? Okay, madali lang yan. Tingnan nyo to. Ito yung basurahan natin. Bubuksan nyo lang siya, tapos tapon siya. Yan. Bye-bye. Ang i-retain lang natin itong 2550Q. Okay, maliwanag po ba? So wag na kayo mag-opt ng 2550M, mag 2550Q na lang kayo. Okay? So if you want to learn more how to make, file,
pay your own tax returns, tax audit, and other BIR tax compliance. Iniimbitahan po namin kayo sa mga dating nating seminars sa iba't ibang lugar. We have upcoming seminars in Manila, in Baguio, Pampanga, Olongapo. Please visit our our Facebook page, Accounting Tutorial Center. Facebook page natin yon to learn more of our upcoming seminars sa mga iba't ibang lugar kung saan kayo nakatira na malapit. Or kung busy naman kayo, hindi kayo maka-attend na ating seminar, kaya nagkasakit kayo o kaya may schedule na kayo on our scheduled date of our seminars, you may avail our RWB books, yung hard copy nating libro. Meron siyang exclusive na ATC online tutorial videos to explain step by step the BIR tax compliance. So hindi nyo babasahin yung libro para maintindihan nyo ang gagawin nyo. Meron siyang online tutorial videos na accessible lang on our website para lang sa inyong mga RWB book owners namin. To step by step. Marami siyang videos in 1 RWB book. Free delivery po tayo nationwide through our LBC, at ang babayaran nyo lang po doon yung ating book. Kasama na po sa package yung ating ATC online tutorial videos at yung ating RWB support. So kung meron kayong tanong related dun sa tax compliance natin, dun sa pinag-aaralan yung libro, pwede naman po kayo mag-message sa atin sa Viber, sa text, sa call, or sa Facebook page messenger natin as part of our RWB support po. Okay? So maraming salamat po. Kita-kits po tayo sa mga upcoming nating seminars and our RWB books. Avail na po kayo, investment in your business. Okay? Bye!